O yan, karma na yan ha, mga kababayan, yung nangyari kay Digong. So ito, yung sunod. Nako, eto na, mga kababayan. Speaking of Marcoleta. Mga kababayan, si Marcoleta ngayon, kung nakita ninyo sa September 1, Senate Blue Ribbon Hearing Committee or Senate Blue Ribbon Committee hearing patungkol dyan kay Diskaya, patungkol sa mga flood control scandalous anomalyang ghost project di umano. Noong ibinigkas, ako napapanood ninyo, alam ko, nung binigkas na ni Sara Diskaya, itong salitang 2016 po ako nag-umpisa. 2016 po ako nag-umpisa at kumita at yumaman. 2016, kita ninyo? 2016 pa lang, kontraktor na si Diskaya dyan. Patungkol sa kanyang tsuhin na si Eusebio, na dating mayor ng Pasig, according sa Vera Files. Humihingi pala ito ng tulong, itong si Sara Diskaya, at ito pala ay British. British pala ito pinanganak, isang British. Si Diskaya. Sara Diskaya, she is not a Filipino, so how could she has a project or in agreement from the government in the Republic of the Philippines kung itong si Sara Diskaya ay isang British on birth. Kita ninyo mga kababayan, British pala ito. So ngayon, nung inamin ni Sara Diskaya mga kababayan na 2016 pa siya nag-umpisang tumanggap, tamimi si Bato. Nakita ninyo si Bato. Kailan mo ba ito tinanggap? Kailan ka nakatanggap ng proyekto sa gobyerno? 2016 pa po, Your Honor. Tamimi si Bato. Tumitingin siya kay Tito Sen, tumitingin kay Marcoleta. Hindi niya alam kung ang gagawin niya. Kita ninyo, mga kababayan? Mas malaki pa nga yung noo niya, mata niya, kaysa sa kintab ng noo niya. Nung tinanong, kailan ka nakatanggap? Sabi niya, 2016 po, Mr. Chair. Gumanon agad si Bato. Parang sabi niya, kakaiba to. Gumaganon pa naman yung mata agad yan. Pipitok-pitok agad yan. 2016, parang dadawit tayo dito. Parang mapupunta na naman to kay Pangulong Duterte. Mapunta na naman ito kay PRRD. Sabi niya, di ngayon, itong si Tito Sen matalino. Tinanong, ganito, 2016. Ganyan. So, habang hindi pa natapos, itong tanong ni Tito Sen, mga kababayan, hinarang ni Marcoleta. Alam mo, Marcoleta, magpakatotoo ka. Walang kwenta yung hearing nyo dyan. At totoo lang, mauuwi lang yan dyan sa kwentong barbero. Nanahimik nga si Bato, di ba, Ma'am Jami? Alam nyo, yung hearing-hearing niyo sa Senado, walang kwenta yan. Kaya pala galit na galit si Marcoleta kay Kiko Pangilinan at hindi papayag na ombudsman ang mag-imbestiga dyan kasi napakalaki daw, no? At talamak daw ang korupsyon dyan sa ombudsman. At sabi pa nga ni Amy Marcos, malaki daw ang binayad or sinuhol dyan sa acting ombudsman ngayon. Eto mga kababayan, panood ko sa inyo. Baka sabihin nyo na naman, gumagawa tayo ng kwento dito. Eto mga kababayan, parinig ko sa inyo Ito. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onward. Yes po. Kita nyo? Kita mo 2016 onwards. kita mo si Bato? May follow-up Yes, pa sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Kita nyo? Please make sure of Tingnan your yung mukha answer. ni Bato. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onward. Yes po. Pitok-pitok ng mata. 2016, please make sure your answer. 2016 po. Sabi niya, putang ina, 2016. Madadamay na naman sa digong nito. PRRD na naman. Kakahiya na to Putang ina. Alam mo ba to, kahit hindi bigkasi ni Diskaya na 2016 siya tumatanggap. Si Digong mismo nagsabi, malaki ang kitaan ng mga district engineer dyan sa DPWH nung panahon niya. May video ako dyan, nagsalita si Digong. Kita yung mata ni Bato. Hindi makapaniwala. Putang ina, sasabit ako nito Parang sasabit ako nito. Kita din nyo? 2016 onwards. Ayan. So ito na mga kababayan, magsasalita na si Tito Sen dito. Tignan ninyo kung gaano kabastos si Marcoleta. Dito pa lang mga kababayan, nakikita mo na ang kulay ni Marcoleta.
kung talagang makaduterte siya. Bakit? Bakit niya haharangin na magsasalita si Tito Sen sa salitang 2016? Inuulit kasi ni Tito Sen. 2016, hinarang ni Marcolita, sabi niya, sumubra ka na. Si Jinggoy nga, sabi niya, Erap, sumubra ka na 2 minutes, pagbigyan mo na naman yung iba. Kasi natatakot siya mabuking yung amo niya eh. Malamang magkaroon talaga ng credit inside yan. Sa madaling salita, utang na loob. Nagmagaling ka, hindi ka naman abogado. Wala akong pakialam, Rogelio Chavez, abogado ka man or whatsoever. Kasi aanin mo yung abogado, kahit mali, kaya naman yung gawing tama. At least ako may source, yung abogado. Pwede ka pa ikot-ikutin yan. Hindi ko naman nila lahat. Pero ano ang abogado? Kaya ka nga nag-abogado, kahit mali, pwede mong gawing tama eh. Wala akong pakialam. Hindi mo kailangan mag-abogado. Alam ko naman na didiis ka, bobo ka, pero hindi ka bungol. Tandaan mo yan. Rogelio, alam ko na hindi ako abogado, pero hindi ko kailangan mag-abogado dito kasi alam kong didiis ka, bobo ka, pero hindi ka bungol. Pakinggan mo. May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Follow up. Kasi based on your... Una sa lahat, who would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you. Kinakabahan na si Marcoleta dito. Kasi ang akala ni Marcoleta, alam niyo yung style na guilty? Hindi ko alam kung ang itatanong ni Tito Sen dito patungkol sa 2016. Kaya si Marcoleta biglang hinarang kasi pag sinabing 2016, Duterte na naman to. Alam niyo yung mga advance mag-isip, tapos ipapahinto niya si Tito Sen. Tignan niyo At the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na ibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects. Ayan. Dito na nag-umpisa. Pag sinabing top 15 na presidente na may mga flood control project, iimbestigahan nila yan. So, kaya pinutol ni Marcoleta, makikita mo talaga mga kababayan, walang kwenta, nagsayang lang kayo ng panahon, pondo o pera at budget sa hearing na yan. I-abolish nyo yung Senado. Kasi tignan ninyo, yung binuo ni PBBM ngayon na independent commission, pag mali ang resulta ng Senado, hindi tugma doon kay PBBM, dapat i-abolish kayo. Totoo yan. Kasi dyan sa Senado, kasi kulay-kulay dyan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang mangyayari dyan sa Senado. Kampihan to the max yan. Tignan nyo, yung ginawa ni PBBM ngayon na independent commission na mag-imbestiga dyan, ayaw ni PBBM sa ombudsman eh, kasi may kulay-kulay daw. Ayaw din ni PBBM sa COA, kasi may ganyan-ganyan dan. Gumawa siya ng sarili niyang task force na independent commission. Pag hindi nag-match yung independent commission ni PBBM dito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, tanggalin nyo na yan. Merong guni-guni. Merong ghost. Merong nagawa. May nagawang palpak. Okay. May nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to. So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time. Binigkas na yung Duterte. Binigkas na, appointed ka kay Duterte. Ayan, kinuha ka ni Duterte o kontraktor ka ni Duterte. Ayan, anong sabi ni Marcoleta no binigkas na ang Duterte? Alam mo Marcoleta, niloko mo na nga kami dyan sa 2,000 pesos mo na kapag ikaw nanalo, gawin mong libre. 2,000 pesos pababa na bill ng kuryente. Tapos ngayon magpapahalata ka pa na manok ka ni Digong, papit ka rin pala. Diyos mio Marimar, Marcoleta, lukuhin mo lilang mo. Hanggat hindi mo napatupad yung 2,000 pesos kuryente bill pababa na libre, hindi ako maniniwala sa'yo, isa kang manlilinlang. Totoo nga sabi ni Attorney Recto sa'yo, sino yung attorney? Si Enzo Recto, na manlilinlang ka. Kahit magalit ka sa akin, Marcoleta, I will tell you frankly,
Nakasib pa yung pinangako mo nung eleksyon. Kapag ako pinalad, tulungan niyo ako. Yung kuryente, kung kumonsumo kayo ng kuryente, 2,000 pababa, gawin nating libre. Asaan na? Sabi ko nga sa iyo, Marcolita, isa ka talagang manlilinlang. Yeah, ito. Ay, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige, Please make sure of your answer. Diba? Baka Senator Recto, yung iba, Soto, yung iba parang gustong magtanong. Yeah? Kita ninyo? Kita ninyo? Kita ninyo? Mga kababayan, pinutol. Si Bato nga, tamimi. Hindi nakapagsalita. Kasi pag sinabing Duterte, nga sasabit pag sinabi mong si Duterte, yung mga dating senador, makakalkal yun. Sabi ko sa inyo, meron pa ngang senador dyan na ang gamit tumbler nakalagay, Porsche. Kita yung logo ng Porsche. Sa mga hindi nakakaalam, yan po yung sports car na ginamit ni Kangkong Boy. Yung 21 years old, bilyonaryo na. Ikaw. Si Kangkong Chip, si Mujica, yung pinaimbestigahan ni Guanzon, 21 years old daw, bilyonaryo na. Kumusta tax nito? BIR, kumusta na? Kita niyo yung kotse habang nagda-drive siya na pinatigil na sinuspindi ng LTO, yung lisensya niya. Ganon. Meron ngang politician dyan, may senador dyan kanina habang nasa hearing. Ang tumbler, Porsche. Kita ninyo? Lifestyle check. Lifestyle check, yung tumbler, Porsche. Kita nyo, yung tumbler nga ni Sara, yung ginamit niya, pinatawag siya sa Kongreso, 3,000 to 4,000 yun. Halaga nun, depende pa yan sa liters. Kung 1 litro or 1 litro at kalahati. Kita ninyo, mga kababayan, yung tumbler ni Sara na may hugis parang crown ng Rolex. Di ko lang alam kung anong brand ng tumbler na yan, na hugis Corona. 3,000 to 4,000 isa niyan. Paano pa yun kay Joel Villanueva na Porsche? Kita niya. Kita ninyo, mga kababayan. Kaya, eto, wait lang Napin natin dito. Mga kababayan, kitain ninyo dito. Wait lang. Ito. Saan ba yun? Nako, makikita ninyo ito. Magugulat kayo dito. Kita nyo yung ni Villanueva dito. Tumbler. Ito nakita ko, nabasa ko yung kanina sa kabila ng lifestyle check, si Villanueva flinix pa sa Senado yung kaniyang tumbler. May tumbler dito, mga kababayan. Wait lang Sa kabila ng lifestyle check ng mga ng mga politician, wait lang. Tumbler ni Joel Villanueva. Kita niyo yun, logo Porsche. Kita niyo? Joel Villanueva. Sa panawagan ni PBBM na i-lifestyle check ang mga politician, piniflex ni Joel Villanueva ang kanyang tumbler na Porsche. Kita ninyo? O baka sasabihin, sticker lang po yan. Katulad nung kay Bato. Yung kay Bato na relo, nasabi ni Gretchen Barreto, how could si Bato nagkaroon ng ganyang kamamahal na relo? Si Gretchen Barreto pa ba mag-react? Si Gretchen pa ba hindi marunong tumingin ng relo? Ang sabi, peke lang daw. Ito, Porsche. Kita ninyo? Ayan Kita ninyo yan? Tumbler. Search nyo, magkano tumbler na Porsche? Ito pa. Patunay, si Sara Diskaya. Ipinanganak pala itong British. Meron pa dito. Kanina habang nagugugol-gugol ako. Iniikot ko to So ano ba nakikita ko dito, mga kababayan? Si Diskaya. Pinanganak pala itong tawag dito, British. British born British. Kalimutan ko kung nasaan yun, mga kababayan. Basta i-search nyo na lang, lalabas yan. Yun lang, kaya Marcolita, lumabas na. Maserati kay Sara. Hindi po, pautangin na nyo. Hindi po Maserati yun. Mamiri Chikawa, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much po. Hindi po siya Maserati. Actually, mga kababayan, meron din po akong tumbler na ganyan, no? At naka-flex nga yan dyan sa aking kasi
dito sa mga YouTube namin, kung napapansin ninyo, mga kababayan, tawag dito, may mga item po yan na pwede kayong bumili. Na may mga yellow basket po kami dyan, katulad nito, oh. Ayan, kung nakikita ninyo, may yellow basket po kami dyan sa screen. Hindi ko lang nilagyan kasi bakit ako magbibenta, hindi man ko online seller. Ayan? So yun po yun na, mga kababayan, lumabas na yung tunay na kulay ni Marcoleta. Hinarang niya si Tito Sen habang sinalita na ang salitang 2016 ni Diskaya at Duterte na iimbestigahan. Pinutol niya, hinarang niya. Diba? Lumabas na ang tunay na kulay. So ito na, mga kababayan, speaking of nabigkas ni Sara Diskaya, ang 2016, kumuha siya ng proyekto sa gobyerno. At alam naman po natin, mga kababayan, na kadalasan sa mga proyekto ni Sara Diskaya ay puro sira. Yung iba nga, ghost project. Yung iba sira. Hindi nagawa, yung iba nasira. Porch siya. Porch siya na. Ako porch lang kasi. Parang Nike. Porch siya. So ito, mga kababayan, nag-react po ang kampo ni